sanggunian, mao si Jesus nga atong panihingan sa atong Bit-bita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming aron magkasagang kamo sa mga odyong nga nagsiga ngay pana kaninyo sa yawa. Igalag mo sa mayong buntag o sa magkasapa, welcome sa atong talamanon ang panaw sa pagtuong Katoliko. Talamanon nga maghisgot magtuki may kalimitas doktrina simbahan pinagi sa Biblia, tradisyon, magisterium ug tipik ug bahin sa kasaysayan. Labi na itong pagsaulog karon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Dakbayan sa Subo ikatulong Domingo sa Enero, then gisaulog na kay makasaysayanon. Tipik ug bahin sa kasaysayan sa pagtuong Katoliko diri sa Pilipinas. Nang diya sa Hope chapter 8 verse 8, read the books of history and see. Bueno, sa ngalan sa Catholic Faith Vendor, Society of St. Vincent de Paul, Albuenas Deliverance Ministry, sa Evangelization Affairs sa Dixteria, Radio Campana, Radio sa Kamatuoran, sa Gapon Busagad sa Kanan, Brad Tata Rosal, magkiguban hangtod ta sa alas 8 ning tagnas kamuntagon, nining katuang matulon anong talamanon. Bueno, atong partner Master Control, Brad Chufer, Robante Transmitter, atong kauban dito ato ang Bro Parik, Midardo Media Abilia Senior. Production Head, Brad Wendell Talibong, atong Administrator, ato ang Chief Executive, ato si Reverend Father Daryl Rosales. Of course, ato ang Station Manager, walain atong halan, Bishop Martin Sarmiento Humuad. Sa pamilya sa Dixteria, Radio Campana, Radio sa Kamatuoran, kaming tanan sa itong ngalan sa itong kaparian dari sa itong RCC sa 24 kama parokya nga naglangkob sa 14 kamalungsod gikan sa Sabandalaga ngadto na sa gikan sa Concepcion ngadto na sa Don Victoriano. Once again, Faith Senior ato ang tanang mga matuon sa atong panaw, di kalibutan. Bueno, atong isgutan karong buntaga, may kalimitan sa kapistahan, pagdebosyon nato sa Batang Hesus o Santo Niño. Then, usan is BIBI gisaway sa tumigsuon sa lain-lain mga donasyon ilagay matod pa nila usa sa ilahang mga pag-BIBI ay nganong tawgon nag Senior Santo Niño nga bata man na dapat unta junior na siya kay bata man, so sana sa ilahang mga BIBI sa masabti nato nga kasaulugan sa pagdebosyon nato ni Senior Santo Niño. Sa di pa, pipingday ni Brad Resty Valios Carolino, Viva Faith Senior, Bro Tata Rosal Leha. Yan, nakasaad po ta kay doon na ito, nangutanan na ito may tungod sa angelology, kasaad ta ito pong isgutan, manang gadala na lang taning itong kahimanan ato maning mayaging Domingo na to gi usa sa atong gi-request maisgutan na to. Bueno, ato na lang langkob ang pagtimbaya labi na tanan nga mga matuong Katoliko diri sa ato ang parokya sa Magdalena Concepcion, labi na usab sa kadjud lang ako na lang ibalhin diri sa kato ang kaimanan diri sa kuanpod sa Tibok Parokya, tanang mga kaubanan nato sa Catholic Faith Vendor, labi na sa Society of St. Vincent de Paul.
atong tagag pagtagad din sa atong mga kasilang mga eklesikanong lalawigan sa Dupim, Diocese sa Dipolog sa Buanga del Norte, Diocese sa Pagadian sa Buanga del Sur, o sa Diocese sa Iligan, Lanao del Norte, o Prelatura sa Marawi, Lanao del Sur. So, mao nga atong paghatag o pagtimbaya sa tanan natong mga matuon nga mga Katoliko, tanang mga religious organization. Bueno, atong hatagan o pagtagad kay usas ilahang pag BIBI sa ato nagingon nga sa nila masabti niya usas mga allegation labi na sa great controversy sa libro sa mga SDA. Then ang author mo Ellen Goldwhite nga ilang sa ilang mga allegation pasangil nga gisimba nato ang larawan mismo. O atong gilara gisimba ang mga imahin. Diya sa matod pas Harper's Bible Dictionary, all idols are images but not all religious images are idols. So des Biblia duha ka klase ang larawan. Dunay larawan sa mga idols kung Diyos nang naa sa Exodo Kapitulo 23 nga to 5 ug doon na po'y larawan sa mga balaan kung santos labi na sa anghel diya sa Exodo 25:18 nga to 22 lamang ang ilang basahon kanarang Exodo 23 nga to 5 di na sila kabasa sa Exodo Kapitulo 25 ngadto na sa 22 ngadto sa 22. Usas ilang gamiton nga teksto nga ilang ipahom-haom usab sa kasaysayan sa Philippine History by Zaidi. Gingon dia nga sa Jeremias chapter 10 verses 8 to 9, the Common Bible, mga buang-buang og mga tunto sila. Makatudlo og may hikatunan ba sila? Gilupan nila plata gikan sa Espanya. Gikan sa Espanya og bulawan gikan sa Opas. Ang ilang mga Diyos-Diyos nga pulos mga kinulit. Gibistihan nila granati og dagtom pula. So usan is ilang ipahaom sa kasaysayan sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño sa Tres Pilipinas kay kanumdaman nga sa tibuok kalibutan sa isip mga itawag tag Universal Church o Catholic Church, kita lang ang giunuran sa Vatican pinagi panahon pa ni Pope John Paul nga magpista ta, magdebosyon ta ni Senyor Santo Niño kay tibig ubahin sa kasaysayan. Munang ang Diyos kuno gikan sa Espanya niya gihalupan og bulawan bulawan gikan sa Opas. So gibistihan og granating og dagtong pula. So matod pa sa Philippine History by Zaidi sa page 52, gingon dia Senyor Santo Niño, the image of the child, Holy Child Jesus. Gingon dia, the next day, April 28, Juan de Legazpi's name, Juan de Camus, discovered the image of the Holy Child Jesus in an unburned Cebuan house. This was the image given by Magellan in 1521 to the Christian Queen in Cebu. So klaro kayo pinangga nga ang Santo Niño de gikan sa Espanya dala ni Magellan. Onya ang sinina dagtumpula mapukuno. So, usan is mga allegation sa itong mga pinangga nga may tungkol sa itong pagdebosyon. Gawas na, ilang pugal-pugalan nga
Naana sa Salmo 115, 4-8, na ay mata, di kakita, na ay dalunggan, di kadungog, na ay bakba, di kasulti, na ay kamot, di kahikap, na ay tiil, di kalakaw. Di ba? Naana Salmo 115, versikulo 4-8. So, muna nga, may samanta sila sa mga Diyos-Diyos nga may agom sa silot. So, usa na sa mga allegation nila atong pinanggaw niya, gawa sana sa nobinahan ni Senyor Santo Niño, naagyo diha nga ang mga Katoliko nagsimba sa larawan ni Senyor Santo Niño. Niya, tigin mo kalikay pinangga kay mismo sa nobinahan ni Senyor Santo Niño, ang kitang mga Katoliko nagsimba gyud sa imahen. So, unang-una, atong giingon sa unahan nga diha sa Biblia duha ka larawan. Dunay larawan sa mga Diyos-Diyos o larawan sa mga balaan. So, ang larawan sa mga balaan gitawag sacred images, gitawag na sa icon. Ma'am gani nga sa 7th century, sa kasaysayan sa simbahan, dunay dako kayong butong sa mga heretics, hereses, nga gitawag og iconoclasm derived from word icon, images destroyers o breakers. So ang kinaya aning dako kay grupo sa mga herehes mosulod og simbahan Katoliko, dugmo ko nila ang larawan sa mga balaan. Mo nang gitawag sila iconoclasm gikan sa word icon. And then kung tanawon po nato ang Webster's Dictionary, all idols gingon dia, idols any representation of a false god. Ang idols nagrepresentar sa dili tinuod o bagag nga Dios. Pananglitan, ako mayon ko Dios ko. Unya motuo pod address Brad Bindel og si Sara. Motuo pod mo nga Dios ko. So mo na idol. Kaya di man ito po mahimo kong Dios. Pareher god ning kibuloy nag-claim siya og appointed son of God siya. Niya ang mga sakop nila niya pala na kamilyon nagtuo nga siya gyud ang Diyos anak. So mo na idolatry. Giilan nimo naman na sa Biblia. Sama pananglit sa ikaduhang hari 23:4 ngadto sa city. Si Baal og si Asira. Isaias 46:1 si Bil og si Nevo. And then apagina si kadong unang hari 11:33 si Astaroth, si Camus og si Malo. So uban pa. So sa mismo gani ang mga gani ang emperador mo claim nga sila mao ang Dios. Mo gani ang simbahang Katoliko pasanginlan ta nga nag Diyos pero biktima ang simbahang Katoliko sa pagpanglutos sa paganong Roma, kay ang simbahang Katoliko dili mudawat nga ang emperador sa Roma, paganong Roma, iluhon nga Diyos. Muna ay tipiko bahin sa kasaysayan sa Europe before modern times sa Brian. Kung ato ang tagad pagtagad ang maong kasaysayan, may kalimgitan sa simbahang Katoliko nga biktima sa pagpangluto sa paganong Roma. Ato sa kuanon ha. Ingon dia, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Atong basahon gyud ang maong kasaysayan nga simbahang Katoliko gani biktima sa pagpangluto sa paganong Roma. Unya kay wala mo dawat sa emperador nga Diyos. So mo nga dili rand. Europe before modern times by Brian sa page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was political one. The Roman government oppressed the people enrolled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Wala ang mention diri Katoliko.
ning mga tuiga wapay protestante. The Christian would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So ang mga emperador mag-claim na sila ang Diyos. Hinungdan nga gilutos ang simbang Katoliko panahon sa paganong Roma, dumikan sa Guan. Yan ini ang pagpanglutos, gumikan wa modawat sa emperador nga Diyos. Atong balikan ang atong gibasa nga Jeremias nga may ilang allegation nga ang simbahang Katoliko nagsimba gyud usas gipahaom ang imahe ni Senyor Santo Niño nga gikan sa Espanya. Ang Jeremias kapitulo 10 versikulo 8 ngadto sa 9. Ang gimension diri is Dios. So dili ang imahen sa Santo Niño. Kaya ang imahen ni Senyor Santo Niño mao na ang imahen sa Batang Hesus, Holy Child. So unya kanang imahen sa mga balaan di man na idol. Icon man na. Pananglitan. Diya sa 2 Hari kapitulo 23, 15 at 19. Si Propeta Josias gisugo sa pagpabungtag sa tanang mga Dios. Specific ang sugo. Dios kon idol. Pagbungkag tanan. Pero pag-abot sa unahan sa siyudad, doon ay monumentos propeta, nagbuntag monumentos propeta. Nangutana si Propeta Josias, unsa man ang monumentuha ang naas unahan. Mingon ang mga tao siyudad, monumento na sa taong propeta nga mo'y nagtagna sa imong gibuhat karon. Monumento gani larawan gapon to. Karera ng monumentong Rizal nga giisip na tong bayani, unang naay matag lungsod, matag siyudad sa Atbang City Hall o munisipalidad sa munisipyo, naagay monumentong Rizal. Unsa may response ni Propeta Josias? Ayaw niyo bungkaga, ayaw niyo apel og bungkag, ayaw dili gani ipakalot ang iyang mga bukog. Nga naman, diwa to'y labo sa ipabungkag kay ang specific nga sugo sa Dios pinagit ang Propeta Josias ang tanang mga Dios kong idols. Pero ang monumentos propeta kay balaan man na Lucas 1:70 ang mga propeta balaan wala iya apel og bungkag kay di man na Dios. Icon man na. So, ang giingon diya sa Isaiah, sa Jeremias, Dios. So, dili na mao ang larawan ni Senyor Santo Niño. Unya, gawas na, gihalopan pagbulawan. Ya, kanang imahen ni Senyor Santo Niño sa Basilga ni Yasugbo. Wa man na halupig bulawan. So, sayop ang ilang pagpahaom-haom pinangga. Sayop ang ilang pagpahaom-haom. Unang atosang lakaw nilang Radwindel, sayop ang ilang paghaom-haom sa ilang giingon nga kadto lang ha nagdios ta sa Santo Niño. Kanang pagingon po nila nga ang ako sang kadto lang ha excuse kay ako sang i-charge niya akong laptop kay nalubat naman. Ako naman taning gion, wa mo ako na-charge. Gigamit po ni nako kahapog imong PowerPoint. Wa na ko na-charge. So, munang napalong ako sa ni kiskis ako sa ni charge arong tan-out ito ang pulong veneration. Malihina sa ating panaw, isip katilingman sa atong pagdaan, kaapuhan. Itawag kita sa Ginoo, ipadala kita pagkahimo, silingan sa usa-usa. Bueno, 40,
So arita sa gitawag og veneration and praying to the saints. Kay usama ni sa allegation niya. Diya sa Biblia duha ka klase ang pagsimba. Kanang gitawag og latria nga ngadto lamang sa Dios, og dunay gitawag og mananggingon diha nga ako lamang ang Dios nga inyong simbahan, wala na ilain nga gawas kanako. Des Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 2. So ngadto sa 5 ipadayon nimo na. Muna ang Dios lamang ang simbahan. Pareha itong Mateo 4:7 ngadto sa 10. Gingnan sa Dios ni Kristo ang yawa. Ako lamang ang simbaha pawa Satanas, simbaha ang Ginoo nga among Dios. So diha sa Biblia duha ang klases pagsimba. Doon ay gitawag og adoration o veneration. Katong gingon dia sa nabinahan ni Senyor Santo Niño nga nagsimba kita sa larawan ni Senyor Santo Niño, gitawag na siya og veneration. Naa ba na sa Biblia? Kung tanaw nato ang kaalam ni Solomon, kaalam 6:10 o kaalam kapitulo 6 bersikulo 10, gingon dia, kining mga balaang butang o kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo mabalaan o makakat-on kamo nining pagtulon-ana o makapanilipod kini kaniyo panahon sa paghukom. So meaning kanang paingon nga kining mga balaang butang o inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, meaning gitawag na siya og veneration. Veneration. Gawas pa ni anak pinangga kay matud pa sa atong mga pinangga kay nganong inyo manang bitong usas ilang pasangil kanang pagsinulog usan anak ka bugal-bugal ato nang tubagon gyapon kay ang bakak balik-balikon sa pagmamatuod mamahimo manang daw tinuod alang niya tunga masayod sa kamatuoran. Gawas anak pinangga at ari sa atas focus sa veneration. Kay usara ba silang mga allegation, balikan na, sa Latin veneratio or dolia. Sa Greek, dolia. Veneration of sense is the act of honoring. Atong kanon yun ang definition na sa veneration. Veneration of sense is the act of honoring a saint, a person who has been identified as having a high degree of sanctity or holiness. Muna ang definition sa adoration. Pero na sila yung mga munang dirita sa panalitan, dirita sa Salmo Kapitulo 99:5. Gingon diha atong gihimo nga PowerPoint kay kuan mo gani si tawag aning English mo gani, so mahog English ning atong kuan pero sige lang kay kuan man gyapon panalitan diha sa Salmo 99:5, exalt ye the Lord our God and worship at His footstool, for He is holy. Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios og simbaha ang iyang tumbanan kay kinibalaan. So, ang gingon diha nga daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios og simbaha ang Ginoo ang timbaha ang iyang tumbanan kay kinibalaan. Wa na nagpasabot nga ang tumbanan ipasimba og Dios na ang tumbanan. Lain pa gyud sa Hebreo chapter 11 verse 12. Gingon niya, by faith of Jacob, pinagis pagtuon ni Jacob, dying blessed is of the sons of Joseph, and adored the top of his rod. Gisimba ang tumoy siyang sungkod. Wa na nagpasabot nga ang tumoy sa sungkod ni Jacob, gisimba, Diyos na ang tumoy ang sungkod ni Jacob. Gitawag na siya veneration kung pagtahod
Mao mangani diha sa Leviticus chapter 19 verse 30, and give honor to my sanctuary. I am the Lord. I am the Lord. So, tahuran ninyo ang akong sanctuaryo. Ako mao ang Ginoo. So mao na nga diha sa Biblia naagi dapit nga ipatahod nan pananglitan. Kumayon kag veneration, to homage, to serve, to respect. Mao man gina. Diha sa Hebrewanon 6:10, gingon diha, for God is unjust and forgetting your word. Ang Diyos dili magkatarongan nga ikalimtan ang atong buhat. And the love use you for His name, and that you serve the saints, and that you serve the saints. Ang Diyos dili gyud makalimot sa atong buhat sa pag-alagad ngadto sa mga santos. Kanang pag-ingon nga pag-alagad ngadto sa mga santos, wa na pasabot nga gisimba na nato nga ingon Dios kun dili gitawag na siya og veneration. So, kanili Dios Daniel 2:46 ngadto sa 47 nga siya misimba. Pero na nagpasabot, mihapa pagyud. Gingon diha nga, your God is the greatest of all gods, the Lord over kings, and the one who reveals mysteries. So to pa, mihapa og misimba si Hari Nabucodonosor kang Daniel, propeta Daniel, pero si Hari Nabucodonosor mayon nga ang Dios nga imong Dios nga gituhan mo ang Dios. Mao ang Diyos nga labaw sa tanan, ha? Ang Diyos sa tanan. So meaning, mo na gitawag og veneration. Pero mayon sila nga, Brad, kanang inyong pagsayo-sayo at ubangan, kanang gitawag og sinulog, labi kay ang ato ang sa to nag-ingon, kapistahan ron, every third Sunday, managdeklarasyon gyud sa third Sunday of January, mao nay deklarasyon gyud nga pagpista na to sa kuan gitawag og Batang Hesus, Holy Child, na? Balaang Hesus. Niya karon na dito ang competition, may kalamitan sa kanang gitawag og sinulog. Kung tanaw na ito pinangga, ngayon ba sila, Brad, di man mabasa sa Biblia kanang punong Santo Niño. Di man gina mabasa sa Biblia nga Binisaya. Kaya ang punong Santo Niño, Spanish man nga pinulungan. Munang mabasa na nato sa Spanish Bible. Diya sa Lucas, itawag og La Sagrada Biblia. Diya sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 39, ingon diya nga, Maria y José, con el niño Jesús, completas todas las cosas ordenadas en la little Señor regresaron a Galilea gingon na so ciudad de Nazaret. So naang pulong El Niño Jesus o del Señor. Di ba? Kung ari ka sa nanay dagang text pero atolang tingbon og basa ng inyong text. Kung ari ka sa Nueva Version International nga Biblia sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 35, así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Nagipulong Santo Niño sa gitawag og Nueva Version International nga Biblia. So naagi mabasa nga pulong Senior or Santo Niño. Kana ilang allegation o ang ilahang pagbiay-biay, nganong gitawag man nag-senior
nga bata man na, dapat junior na. Kana manggong senior, equivalent na sa word nga Lord o Master, Lord. So, kay kana ilang argumentong nga basta bata, junior, amo na gitawag og argumentum contrapactum non valid o non sequitur. Nga naman, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Nga naman, kung may untag basta bata, junior na, niya daghan man kay tiguang na kang junior gapon o ban gani senior citizen na. O nagtay amigo nga Mr. John datulay ka junior na pero nangapo na. Pero junior gapon. Ha? Daghan pang mga silingan niyo dia puro na junior. Na mga junior pero matiguang na. So delete Aquilino, Senator Aquilino. Delete kay ni panaw naon. Pila to edad ato, 80 kapin, nabinta ba to? Ni panaw, junior, may apon to siya, bisag, 80 kapin ang edad. Walang sila kasabot. Pero pit senior, himayon ka Ginoo. Unya arita sa sinulog, Diyos Biblia na abay pagsayaw-sayaw at ubangan sa imahin. Diyos sa 2 Samuel, Kapitulo 6, versikulo 16, gingon dia sa pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Katong gitawag sudlanan sa kasabutan na ato ang katong arka bitaw. Naa dito ang duha ka imahen sa mga anghel kon kerubin. Kay ang Dios nagpabuhat og larawan sa anghel. Dili purpose sa Dios nga nagpabuhat aron lang himong i-decoration. Nana sa Exodo Kapitulo 25:18 ngadto 22. Ang Dios nagpahimo og larawan sa anghel dili kay himuon lang dekorasyon. Gingon diha nga gisugo si Moises pag kulit og larawan kay ibutang ngadto sa altar o sa arkas kasabutan kay adto siya makikita ug adto niya pasayloon ang mga sala. Meaning ang larawan sa mabalaan nagrepresentar sa presensya sa Dios. Mo nang gingon ni San Pablo sa Hebreo 9:5 nga diha sa larawan sa mga anghel nagrepresentar sa presensya sa Dios. Mo nang si propeta Ezekias diha sa Ikadawang Hari Kapitulo 19 versikulo 15-17. Si propeta Ezekias nagatubang sa larawan sa anghel kon kerubin. Pero dili ang larawan sa anghel ang gisangpit kun dili ang Diyos sa Israel. Giyon sa diha. Bingon si propeta Ezekias, o Ginoong Diyos sa Israel, nga naa maglingkod ibabaw sa trono sa mga kerubin. Wala na nagpasabot nga ang larawan sa kerubin trono sa Diyos kundi nagrepresentar sa presensya sa Diyos. Munang si propeta Ezekias nagatubang sa larawan sa kerubin pero dili ang kerubin ang gisangpit ingon nga Diyos. Kay matod pa siyang pulong, o Ginoong Diyos sa Israel nga na maglingkod ibabaw sa trono sa mga kerubin. Ikaw lamang ang matuod nga Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta, kaluy in taon ako Ginoo. So, diya sa larawan sa mga kerubin, nagrepresenta sa Diyos mo nang dahil sa Exodo 25, 18-22, nagpabuhat ang Diyos og larawan sa kerubin, dili lang idayan-dayan, kay dito siya makikita tunga-tuwa o taliwala sa larawan sa kerubin, o gadto niya pasayloon ang masala. Munang si Propeta Solomon gisugo sa pagtukod sa templo. Specific na sugo ni Solomon, sugo sa Diyos nga tukan sa Propeta Solomon, templo. Dias 2 Chronicles, Kapitulo 7, Kapitulo 3, versikulo 7 nga to sa 10. Pero, nga naman gilukop ni Propeta Solomon, og larawan ang tibuok templo. Dili lang diya sa altar, dili lang diya sa entrance, dili lang diya sa huling, napagyod sa kisame. Nga nung gilukop man, ngawa man siya suguan nga lukpag larawan ng templo. Ang sugo sa Diyos, specific templo may ipabuhat. Kay matod pa Diyos, versikulo 10, kay mooy dapit nga labing balaan. Mo nang
gibutangan og larawan sa altar des templo. Mo nang des ikaduhang hari 18:22 kung magsimba magatubang sa altar. Kamo magsimba atubangan sa altar. Mo na mabasa sa 2 Hari kapitulo 18:22. Kaning lain atong pinangga. With due respect sa ato may pinangga man gyud nato ni sulod gadagon magsimbahan ang laing reliyon, dapat nay altar. Kung ari ka sa born again, nabi na sila concert o kompleto na sila instrumento, mag-concert na sila. Stage mang dating ana. O man naging hindi kung magsimba magatubang sa stage, niya mag-concert. Di ba? So, ang gingon Diyos Dosari, 18:22, magsimba, magatubang sa altar. Huwag mo na gibuhat ni Propeta Ezekias, nagampo, nagatubang, atubangan sa arkas kasaputan, di na dito ang larawan sa anghel ng may dapit nga labing balaan. Pero ang Diyos sa Israel may sangpit. O niya, kanang sinulog, naaba na. Oy. Inoon, di mong po siya, makaturungan nun pong dili sila, natural na lamang pong dili sila mo, kuhan yung pinangga, mo venerate og mga santos, kaya mong po ibisag usang na santos nila. Abay, na santos sila yung reliyon? Wala eh. Gingon dia sa 1 Peter chapter 1, verse 16, Sanctes Eritis Cuniam Ego Sanctosum. Pag santos ko mamaingon nga ako santos. O niya dia sa Roma 6:22, habites proctum ventris sanctificationem. May mga bunga kamos pagkasantos. So, amagay na nga santos na ito mapinangga. Atong tingbon pagbasang text o ngayon man pag-acknowledge sa atong maigsuhon sa kanini ang atong mga kaubanan. There is viewers na to sa FB. Diya sa 2 Samuel 6:16, kingon niya, pagsulod na sa sudlanan sa kasabutan, matong naing arka nga nailarawan sa anghel, kasabutan sa Ginoo, sa siyudad ni David, sa siyudad ni David. Si Mikal, ang anak ni Saul, milantaw sa bintana, og nakita niya si David, nga nagsayaw-sayaw og naglukso-lukso at ubangan sa Ginoo og wala siya mahimuot sa gibuhat ni David. So, kung tanaw na to, si Mikal wa mahimuot, pero wala kay mabasa nga sala og sayop ang gibuhat ni David sa diyang naglukso-lukso siya, nagsayaw-sayaw at ubangan sa larawan sa kerubin, di ay naarigipamutang sa arkas kasabutan. O niya, kanang larawan sa kerubin nga naas arkas kasabutan, giprosesyo na sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Giprosesyon. So meaning, naagya po ng pulong prosesyon. Pero saan man nga ito may pinangga nga mayon sila Bible alone, sola scriptura kon ang Biblia agad may tuan, ang di mabasa sa Biblia di ang tuan, pero naam na sa Biblia ano man na nila tuhoy. So dili na sila matawag og sola scriptura, sola gitawag og scripture alone kon Bible alone. Ngano man, kay di man tanan nga nas Biblia lang gituhuan o ilang gibasa. Ang naa gipili-pili ra man nila. Ila ra man gi muna matawag ra na sila og Bible text selection. Kay gipang pili lang o gipang select lang ang unsay naa sa Biblia. Adili ang kanang sa ila lang gusto ba? Apiwing dahil kang Brad John Forca, Sandayong, Bro Alejandro John Forca, na bulak. Okay, kadyo lang. Ako, ato na lang yung tingbon ha. Okay. Ako, Brad Junior ko. 16 na yung edad. Brad John Forca, Junior ko na. John God. Alejandro Junior siya. Ala,
Unsa ning natandugan natong kuan? Arisa ta to lang. Okay. Arisa ta. So, kana lang atong pag natay nabilin nga 14 minutos, mo na atong tubag sa allegation sa atong mga pinangga, may tungod sa pagsinulog nato, pagbato nato sa mga ni Senyor Santo Niño. Mo na nga biblical na, gawas nga tradition, biblical, ang atong pinangga lang, natural dili sila mo tahod ana kay tinukod laman sila tao. Natural kita magsaulog tag naatay imahen gikas pagkabata sa atong Ginoo, sa denggi sulod siya sa templo 12 anyos siya, naatay imahen sa denggi bunyagan siyang San Juan Bautista, naatay imahen hangtod sa pasyon sa atong Ginoo, hangtod nga gilansang siya sa cross, nagpasan siya sa cross, gilansang hangtod siyang pagkabanaw, kompleto tag imahen sa atong Ginoo. Nga naman niya ato po siyang birthdayhan, mag-celebrate ta siyang birthday, mag-celebrate po ta siyang death anniversary, and then gawas ana atong natay larawan niya, pero natay imahe niya. Manang Colosas 1:15, si Kristo may buhing larawan sa Dios sa dili makita nga Dios. Anong nagitay larawan nga naman kasi man atong founder. Pero kana sila pinangga, wala sila larawan sa atong Ginoo, kay di man po si Kristo may ilang founder. O bitaw ng arita ni Felix Manalo, ano sila larawan sa atong Ginoo, pero ilang ipato nga si Kristo may founder. Pero ang ilang larawan, gimog monumento no sa Manalo. Nasa ilang centers, nasa ilang sa Manila. Ari ko gamay sa, actually taas kani, about angelology and demonology. So to say nga, ang atong mga pinanggay noon, hindi na ito mabakuan kay, ang Ginoo, amang yun maghimo gawa, ang gihimo niya anghel. Pero ito ning tibawason lang, karong sunod Domingo. So, chapter 34:12, Almighty God does not do evil. He is never unjust to anyone. So, wag yun siya naghimo gawa. Ang iyang gihimo is anghel. Doon ay first hierarchy, second hierarchy, o third hierarchy. Muna ang first hierarchy, seraphim, cherubim, thrones, dominions, second hierarchy, dominions, principalities, powers. Ang ikatulo, third hierarchy, virtues, archangels, of angels. So, ang pinakataas high rank ang seraphim. Nga naa diha ang level ni Lucifer. And then, gitawag na siyang 9 powers of angels. O niya, na sila mga role nga gihatag, roles given them by God. And then, matod pa sa ang each angel is created for a specific purpose. Doon na siya specific purpose nga nung gihimo siya. And then, angels are spiritual beings created by God. Naturally invisible to the human eye. So, di niya ito makita kay spirit being man siya. But all around us and constantly carrying out the task God has given them. Diritas tradition, traditionally the angels are classified into what are called 9 powers or ranks. This division is based on 9 names of angels found in the sacred scripture. So, biblical yun. Palitan sa mga sulat ni St. Paul. Sa Ephesians chapter 1 verses 18 to 20. Verses 1, Ephesians chapter 1 verses 18 to 20. Naadiha ang powers, principality, virtues, dominion. Mabasa na to. Principality, powers, virtue, o dominions. And then, arita sa Colossus 1:6. Nadiha ang dominations or principalities, powers, nagyapon. Thrones, Then, all things were created by Him. Colossians 1:16. Kung aritas Old Testament, naa si Seraphim, o naa si Raphael, Saint Michael, Gabriel, so naa na siya sa of cherubim, naa na sa Old Testament. Niya matod pa sa ni Saint Gregory the Great
sa iyang homilies niya sa about mga angel, kanang gitawag og choirs, into single list. Gingon nila, we know on the authority of Scripture that there are 9 orders of angels. Ako ning tumong tuyo, akong gi-quote ganing homily ni Saint Gregory the Great o kaning mga tradition, kay kaning manggong angelology o demonology, gitangtang na ni sa major seminary. Mengkag major seminary sa topa sa theology. Dari sa tuwa, kanang gitawag St. Mary's Theology, major seminary na. Kaya ang minor, manang college, gitangtang na ni, manang na atong mga kaparian, sukad atong 1960, mo graduate og theology, maordinan sila pagkapari, wala sila background og angelology og demonology. Munang murara na og doktor ba nga ning graduate og medicine, doctor of medicine, nakapasa og exam, pero dili siya ka-diagnose og sakit. Kay general practice man siya. Mo eskwela na po siya aron mahimong mag-espesyalista, depende na. Munang mga parang Dr. Dissing, ophthalmologist, o Dr. Ayob, pedya, o ka sa bukog orthopedic. Munang mo klinika. Pero di ka mag-eskwela o espesyalista, adi ka ka-diagnose ang sakit, matawag lang ka general practice nga doktor. Mao po na ito magabriya ni graduate of theology, ma-ordinahan pagkadikon, ma-ordinahan pagkabari, pero wa gina sila background in genealogy o demonology, kaya wa man sila nag-eskwela, wa man na, giwala naman ang subject. Munang, ang atong founder sa Philippine Exorcist, ilang Father Sequia, si Father Gilbert Helbero, nga sa si speaker na mo, Father Sequia, naka-speaker po na mo na, Father Gilbert Helbero, naka-speaker po na mo na, kadawat po may og certificate, gipadala na sa Las Roma, aron nga magtuon about angelology o demonology, aron mahimo silang exorcist. Muna makadiagnose na sila og possess. Pero kaning ubang pari nato, kayo aman sila kaagyan murara na po sila og general practice, manang ubang pari, bisag ang pag-diagnose possess na, mayon sila, nagutman rin na. Kaya di mo na to sila mablame, kaya aman po sila background na. Pero di lang po nunta sila sirado. Upan manggod kay sirado ra po kayo ba? Muna bitaw mingon may ay nagsayop. Di po may mingog tuho ay may pag-research sa pod mo oy. Ganong nakamaora po may anya kay gawas nga ka-research may nagtuon sad may. Naapon may mga seminar nagian gikan sa mga Philippine Exorcist. Ngani si Father Darwin gitgano wa pa na sa gitudlo nga may mag-exorcist dito sa Loan Bohol. This is sa Loan Bohol. Diri man na siya nag-observe sa Osamis, sa Deliverance Minister sa Osamis. Diri na siya nag-observe. So, naagid atong gikot ning kuan ni Saint Gregory the Great. Munang kung dirita sa mga task nila, panagli naman meaning. Unsa may meaning sa seraphim? Seraphim means the burning ones. Lucifer, light bearer, was once one of them. That's why he's still very powerful and dangerous. Harita sa cherubim. Unsa may cherubim? Contemplate God too. Gingon the cherubim means fullness of wisdom. So ang cherubim dahil ipahimo sa Diyos nga larawan, kung tanaw na to sa din, nakasala siya daw na siba, gipalayas ang tao sa tanaman sa Eden, murag o nga to imaginan, murag ikural ang Eden, o gipantayan og anghel nga kerubin. Kanadeng kerubin kung cherubim, nagkahulugan means fullness of wisdom. Ikatulo, thrones, contemplate God's gapon powers and judgment. Throne symbolize juridical power. So muna ang meaning sa thrones. Arita sikan hierarchy. Dominations or dominions. Nagkahulugan og authority. Muna ilang papel, authority. Ang virtues. Nagkahulugan ang virtues, manpower, might, or energy. Gitawag niya siya
uh, the universe, so to speak, especially the heavenly bodies, virtue used to man, power, might, or energy. Power, ikaunom sa ikatulo sa second hierarchy. Power serve the virtues by fighting against evil influences. Unsa kuno ang powers mo ni siya ang mo fight away batok sa mga na-influence sa mga yawa, evil. That oppose the virtuous providential plan. Aritas ikatulong nga hierarchy. Principalities, care for earthly principalities. Ayun lang kay atolan ning tubagon sa hello. Wala. Gangon ri. That is cities and nations and kingdoms. Muni ang principalities. Nagkaulugan siya sa siyudad, sa nasod, o sa gingarian. Archangels, such as Gabriel, siya ang tigdala sa mga importante kayong mensahe gikan sa Diyos. Carry God's important messages to man. Mabitang diya sa si Santa Elizabeth, gipakitaan ni Anghel Gabriel, gibalitaan nga manamkon siya. Si San Virgen Maria, gibalitaan gyapon nagdala sig mensahe gikan sa Dios nga manamkon siya sa balaang Hesus, batang Hesus. Una, katapusan, ikasiyam, ordinary angels are the guardian angels. One for each individual. So kita, doon na tayo gitawag o guardian angel. Kadausan nato, doon na tayo guardian angel. Sa tusi nga kita, kalimtan na nato atong guardian angel. O, kalimtan na ay nagtawag, pero akong gitubagon na unta, ikuan man, unsa man ini, okay, na di ikuan day, sige, pagyod, hello kuya, good morning kuya, na ami problema sa amo mga kaliwat, kabahin sa, saan lags pa. Mo ba? Ikuan lang na diri ha. Dagan pa man eh. Pero anam tayo igong panahon. Ikuan lang na diri sa atong kuan. Mo bitaw nang sa one time nga ako may nakadiagnose. Gawas nga naa siya makita. Ato nga time, diri pa may aring Compounds Cathedral. Ako may naabtan. Nagani ko na makita niyang itong nga taon ng kuyog nila duha ka buok. So nasay third eye o psychic ability. Doon say ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Diyon magdamgo kag horror, magdamgo kag bitin. Makamata kag alas 12 ngadto na sa alas 3, alas 4 nakabalik katulog o sige tando. Magdam ko kag maglupad niya bisag kung saan yung pataas sa busa. So tanan akong kuanan. Pag human ako gingon na hikapa. Pahikap na ko ni exorcism ring. Init lagi na. Yang gibuhi agalit kay init. Amo na ang pusis. Unya normal ra siya pangutan-on na nimo. Pero ini na gani prayer mo react na kusga na kayo. O katong Marian sa Banedero, gamay kayo niwang. Gamay kayong bay niwang. Gikumot niya ang akong kamot sa kita, oy, pusuga kay ngumot oy. Perting kusgana. Unya mora na gikabuhi. Inya musuka og puro laway, way unod. Halos madalang tinaik sinuka pero agi unod ay koy nagwanay kaon. Kamam nay kuan niya ang katong nanawag na ko sa Berdindel. Asa ko kay emergency kay tingog, nakuratan lang ko kung sa nahitabo. Sa nadere mga Marian sa Banedero. Duha ka bok nagtakod-takod. Patabang siya. Abi na ko kung sa nahitabo niya katoro di man na emergency gyud kay mapatay dayon na di man na.
Yan, nanghimas ako. Kung taon, nawag na po siya. Berta, gibilin ako dito, kamulo pa itong giatake. Kaya makuha pa ko sa itong mga bata. Gibihaan niya dito, giatake. Abot na ko, aduhagi ka buhok. Naku na lang pinagsugod. Akong prayer for protection, tanang prayer protection, akong gikas outan ang area, ay ako sabi ni mo, di man tamat sa yawa. Pero piliho na to siya pinagig pagampo. Pinagig pagampo. Prayer agi atong gahom. Adiha, kamulo pang kong prayer for protection, natulog-tulog, ng kalit, nagtugab, dako kayo. Adiha, pagsugod na ko, krabing syagig, pangutanan ako ngalan, STC, permiro akong litok, STC man, gikatawaan lang ko. STC di ay. Unya unsay nahitabo, ang isa nga Marian, nga naadas gawas, unsay reaksyon na itong isa ka Marian, mo pa reaksyon diri sa, kuan, mo katawa ganing Marian, katawa pon, aksyon siya tukon po itong magulang nga naghawid. O sakitan gani, mo sakit, kikisakitan, mo sakit po. Mahok man itong double impact. So, ako lang yung ipambid, mudang, pag human akong isa, gigawas na ko itong isa, may ulay itong manggulang nga, Knights of Delta po sa Banedero. Nicole nga, musagit siya, ang isa, musagit, di lang natingan lang, musagit po niya siya. Unya, sakitan, mukatawa, ang maugin ni reaction dito, pagkuhan ako, maurog na double impact ba. So, siya na po, tapos Barbindel, matong kato na pong isa may among gikuhan. Muna nga, umiyon lang mo nga, kabuhi ra na. Niya, gani, naagi, banding atos doktor, hubak. Niya, bata pa day kayo, nanada ito, kay nada siya makita, na third eye, niya, lugos ka ginawa. Basta gani ng mga third eye, nagatake na, lugos ka ginawa, manang dagan kayong Marian niya sa Banedero, nga katong nagsalmo lang, nga na ICO, kay lugos ka ginawa, abig na sakit sa heart, pusis day, atake sa mga tao nga na ay mga third eye. Bueno, atong partner Mrs. Control, apa sa kamay, Radyo Verwante, atong tibawaso niya at katulang atong gikuhan may tungkol sa angelology o ilang mga roles. Pero nganong nahimo man silang yawa, atong ni tibawason sunod Domingo. Dito sa transmitter, atong bro Parimidardo Media Villa Senior, Redaction Head para Dwindel Talibong, of course, atong ato sa mga administrator, Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, of course, atong station manager walay na itong Orlando Bishop Martin Sarmiento Mahal. Ini po salagad, Brad Tata Rosal, kaninta namin ang maing buntag Mindanao, Visayas, Luzon, Worldwide, Page Senior. Gagawin sa Nagbayang, DDX, DDAM, Radio Kampan, ang istasyon sa kamaturan, justisya, kaagayan o kinaiyahan, DDX, DDAM. Atong paminaw karon ang mga pag-ampo sa alas 8 sa bundag. Ang atong mga pag-ampo. Pag-ampo sa pagsugod og trabaho. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagsangpit sa Espiritu Santo. Umari ka, Espiritu nga balaan. Una ang mga kasing-kasing sa imong mga matuon. Padilaaba diha kanila ang kalayo sa imong gugma. O bag-uha ang dagway sa yuta. Umari ka, Espiritu nga balaan. Umari ka, pinaagi sa gamhanan ng pangaliya. Sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria, ang imong pinangga kayo nga esposa. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.